Sama natin si mga kalingap, si President Berador. May lilinawin lang ako sa kanya at gusto kong malaman mismo sa kanya mismo, no, para malinaw. Boss Berador. Yeah. Kasi may nasagap akong mga balita ay kumakalat ngayon. Totoo ba tong chismis? Ano chismis yan? Sabi daw ay anti-kalingap. Sabi ko nga hindi na kailangan ako magpaliwanag kasi pagka puro salita tayo diyan, kalingap tayo, wala naman tayo sa gawa, huwag na rin tayong magsalita. Kasi puro kalingap pero ang tanong, nagagawa ba natin? 'Di ba? Yun kasi yung tanong doon, Ria Kasi mamamatay tayo sa kalingap, dito lang tayo sa kalingap, pero ang tanong, nagawa ba natin? Ako hindi ako Mr. pang magpaliwanag ko sa tingin nila anti-kalingap ako, yun ang wala akong problema doon. Pero ang tanong doon, nagawa ba nila yung pagiging isang kalingap? Yun yung matinding katanungan doon Paano ba nagsimula yan? Pres? Sa comment section kay Sergio Lepaone. As in ako nag-comment kay Sergio Lepaone, maganda naman yung intention ko. Kaso wala, hindi nabigyan ng reaction video, so kumalat hanggang sa dumating yung na anti-kalingap daw ako. Sabi ko, gulang, walang problema sa akin yan kung ako ay anti-kalingap or talagang kalingap ako. Ang tanong ko lang, nagawa nila yung pagiging isang kalingap. Bakit nila nasabi na anti-kalingap ka sa mga ginawa mo? Hindi pa ba sapat yun? As in, dahil lang sa comment na nahusgahan ka na naging anti-kalingap. Basher daw ako ni Kalingap Rap, hindi raw ako naiiyak kay Kalingap Rap. So paano naman ako Paano ka naging basher? Ewan ko. Ano ba ang... As in yung aking comment kasi, as in, yun ay lang. Kasi may mga nagdaang nangyari sa ating buhay, di ba? Na maging awareness tayo doon sa mga bagay na yun. So yung sa iyo, paalala lang. Paalala lang. Awareness tayo. Pinalaki or siguro na mali lang, syempre na mali lang ng pagka-deliver. Siguro na mali lang sila. Hanggang sa dumating na nga yung sinasabi nila na anti-kalingap tayo. Ay sabi ko, hindi na Mr. pa ako magpaliwanag yan. Kasi pag ako yung mali sa kalingap, hindi na ako magkukontent ng kalingap. Ni sabihin ko ano pa yung ng kalingap, hindi na kasi. Ang titingnan ko kasi dyan, yung mga ginawa sa akin ng kalingap. Hindi yung ginawa ko. Kasi kalimitan kasi, ang tinitingnan nila, yung ginawa nila sa kalingap. Pero hindi nila nakikita kung ano yung ginawa nila sa kalingap. Ang ginawa ng kalingap sa kanila. Di ba? Dapat kasi, ako, tinitingnan ko rin kung ano yung ginawa ko sa kalingap. Pero mas tinitingnan ko kung anong ginawa ng kalingap sa akin. Example, kagaya ng ay katulad na lang. Yung ganito na lang. Yung simpleng na lang. Katulad ng mga malalayo ang naabot ko dahil sa kalingap. As in para sa akin, na yun? Achievement ko na yun. Isipin mo, nalibot ko ang Mindanao. Sa iba, maliit na achievement yun, pero sa akin big achievement yun. Kasi ang pangarap ko rin talaga, as in malibot yung Pilipinas at saka Mindanao talaga yan, ay hindi ko magawa. May sasakyan ako, bumili ako sa sasakyan. Sabi ko, lilibutin ko, pero hindi kaya kung hindi dahil sa kalingap, ay hindi ko magagawa yun. Kaya yun na lang yung aking masasabi kasi sabihin pa ng iba, napakaliit naman ang achievement. As in may achievement. At saka yung pakikisama sa akin dito ni Kuya Bal siguro, yun yung aking titingnan dito. Yes, sa pakikisama pa lang, malaking... Oo, yun na lang pakikisama. And unang-una yung collaboration lang ni Kuya Bal sa atin. Oo, kasi ganito yan, Rhea. Kahit anong laki ng ibang mga YouTuber, hindi ka makalapit, I promise. Ako nagsasabi ng totoo. Hindi makakalapit kayo ng basta-basta. Yung 100 subscribers, mahihirapan ka na kagad reach out, makipag-collaboration. Ayan pa kayang mga milyon. Kaya ako, kahit lalo na Kalingap Rap. Kahit ano pa sabihin nila, kasi kalingap ako. Yan ang nasa puso ko Kung ako yung anti-kalingap, pwede wala akong magagawa sa kanila. Kung yun ang isip nila. Ang tanong ko, kapag may nagawa ba ang kalingap sa kanila na hindi nila gusto, ay sila yung kalingap pa kaya? Yun lang kasi naman
Yung comment yata ay nakabase doon sa Micris, ano? Oo, sa Shoutout sa mga taga Micris. Dapat malinaw natin kasi syempre ano ay yung live, no, live selling ng helmet, doon ka ba nakabase doon? Kaya ka napag-comment. Kasi ni-review ko din siya, press, yung ano na yun. Yung time daw pala doon, may problema si Mikoy. So, yung paghawi ng mukha ni Krista kay Mikoy, it's a comfort. Wala, ang sabi ko lang naman kasi bawasan lang na kaunti. Diba? Kasi paalala yun. Kasi ang dami nating basher, ang daming basher ng Kalingap. Oo. And saka naman yung, tama naman yung sabi mo na yung sweetness. Siyempre, alam naman natin, tandem, love team, trabaho yun. No? Trabaho nila yun eh. Kasi, press, kung walang sweetness sa isang pelikula, hindi tatangkilikin. Hindi talaga. Pero yung pagkasanasabi mo, para yun sa mga supporters. No, na wag masyadong, kumbaga, ibig sabihin ko, katulad ng dati, di ba dati nagkaroon tayo ng mga naging problema. So ayaw na natin maulit yun. Wag masyadong 100%. 100%. Nabigay ang ano talaga. Huwag tayong maging panatiko. Luway-luway lang. O hinay-hinay lang. No? 50-50, kumbaga. Kasi mayroong iba kasi no, na nag-a-assume na magkatuluyan. Sila na talaga, gano'n. As in, para sa akin, inaano ko na lang, ina-adjust ko. I-adjust natin yung pagkakataon. Kasi, ang hirap naman na bandang huli, sila pa yung magiging basher natin. Tayo nandito sa Kalingap, bago basher din natin. Ang pangit, na magkakaroon din sila ng iba't ibang opinion na bakit ganito, nilobo si gano'n, nilobo si garin. Kasi yung ginawa mo, parang awareness na baka pagdating ng araw, hindi yung gusto nila ay hindi pala masunod or hindi magkatotoo. So yung mga supporters magiging basher na ng Kalingap. Nagiging basher naman talaga, totoo naman yun. Ang sa akin, hindi adjust natin hanggat maaga. Kaya nga lagi nating sinasabi na love team, trabaho lang, no? Kumbaga kung pag magdating ang panahon na maging sila, bonus na yun. Bonus na talaga. Sabi ko nga, bonus lang yun. Kasi ang hirap turuan ng puso, sa totoo lang. Tama. At saka wag nating pangunahan yung love team. Oo naman. Matandeman yan, love team, wag tayong manguna. Lalo na sa feelings, ano? Tayo ay support lang kung ano yung nakikita natin. Sabi nga nila sa akin, basher ako, bahala kayo. Yan ang iniisip ninyo. Basher ka dahil sa comment na yun? As in, hindi nila na-appreciate yung aking sinabi. Na concern. Pero ito, press, siguro may mga Micris supporters naman dito na nanonood sa atin. Mayroon ding mga Jomcar, Edsay, or Rajels. Ano mang mga love team na mayroon ang Kalingap ngayon? Ano ang, siyempre, ang masasabi mo, no? Sa kanila para, ano? Ito lang yung masasabi ko, ano, sa lahat ng mga serye dito sa Kalingap. Kung ano man ang kahinatnan at sa dulo, tanggapin natin kung ano yung kanilang mga desisyon. So kung ngayon, may nakikita tayong mga sweetness sa kanila, may nakikita tayo na part ng trabaho nila yon. Ngayon, kung halimbawa nagkaroon ng katulad nung nagkaroon ng mga talagang tunay silang mga pagmamahalan, tanggapin natin. Huwag nating isipin na niloko namin kayo, niloko ng bawat isa sa atin, kasi yun talaga yung real. Diba? Kaya sabi ko nga, huwag laging 100% or huwag maging fanatic sa isang serye. Bagkus gawin lang natin na katatawanan, story, parang maalis yung pagod natin bilang OFW. Parang mawala yung stress natin, ano, mag-enjoy. Naranasan ko rin pagiging isang OFW, malungkot. Alam ko sa malungkot. Pero kung yung lungkot natin ay 100% din natin na dahil sa serye na yun, dadalhin din natin yung lungkot natin na wala yung isang serye, malulungkot tayo. As in, hindi na maganda yun. Stress na yung magiging katapat natin. Sa halip na dati, ngumingiti tayo, tumatawa, ay hindi na. Kasi galit na yung matitira sa ating pagkatao. Ako kahit kailan ka serya, hindi ako maging basher Kasi siguro nagpakatotoo ka lang. Kasi at saka opinion mo yun, ano? Kasi kung ako'y basher, iba sasabihin ko din Hindi ganun na sasabihin ko doon. Sige, kasi marami nagko-comment doon, stop na. Kasi baka mabutasan tayo. Para sa akin, hindi ako pabordo na may stop talaga yun. Kasi
ang laking ano nun eh, laking tulong nun sa bata eh. Pero sa'yo press, hindi ka pabor na ihinto ang love team or tandem dahil lang sa mga ganito? Hindi ako pabor. Ang pagbabash. Ipaglalaban ko yan kung gusto talaga nilang ihinto na. Hindi ako pabor. Kasi ang laking tulong yan para sa ating mga OFW eh. Hindi ba sila nakakakuha ng pera or nagkakaroon sila ng panoorin, nagiging masaya sila, na alam natin na yung mga OFW nating mga kababayan ay nagsusulo lang, doon lang sila na ano. Kaya kung ako ang tatanungin din lang, sana hindi mawala ang mga serye na yan. Para sa akin, kasi ako ay ano rin, ako ay nandito man sa Pilipinas, pwede ako mag-aliw-aliw ng kung ano. Pero pag ako nag-iisa, mga serye na napanood ko. Kasi nakaka-good vibes baga. Parang yung luma mong pag-ibig ay nararamdaman mo. Nakaka-relate ka, no? Nakaka-relate ka ba? Minsan, lilinawin natin, yun ay trabaho. Trabaho lang. Kasi yun nga, sa isang... Pero yung iba, sa isang serye kasi or isang pelikula, pag walang kilig or walang magandang kwento, hindi panonoorin. Walang manunood. Yung mga hugot lines, ang ganda ba ganon? Yung mga parang may hugot lines. Hugot, kanta, no? Mga sayaw. Pwede po. Sa akin ay ano lang. Akin ay hindi ako basher kasi hindi basher si Pres ha. Ilang taon na yan si Pres dito sa Kalingap. 5 years na ako. Marami na yan pinatunayan, no? Ay sus. At ano kami nito ay kasabayan ay 5 years ako. Tagal na. Sabi ko nga, kung kayo ibaguhan dito at sabihin niyo na ako ay anti-Kalingap. Marami nang ano to, marami na napatunayan si Presberador. Saka ang sa akin kasi ayan, tulad niyan. Ano-ano yung mga inirerekta nila sa Kalingap, kung ano-ano mga sinasabi nila sa Kalingap. Diba? Maging ano din tayo. Hindi natin nahihinto, pero maging practical lang tayo pag minsan bakit dito ganito. Diba? Kasi kung baga may limit. Oo, may limit tayo. Kailangan talaga, huwag kalimutan yung may limit. Kung baga boundary. Yung boundary. Huwag natin kalimutan yung mga boundaries ng buhay natin kasi mahirap yun. So salamat Pres at sana'y maunawaan ng mga viewers natin at huwag nang i-bash si President Berador. Hindi po yan anti-Kalingap at pag maging anti-Kalingap to nako, isasako namin to. Loyal talaga yan kay Kuya Val and Kalingap, lalo na kay sa Kalingap talaga. Ay abay, maganda na ang buhay nito. Tapos magtatalikod sa Kalingap. Di ba, Pres? Basta enjoy lang natin, Pres, sa ano, no? Dito kasi, sa Kalingap. Ganito. Tingnan mo ang sweldo ko sa abroad. Pero mas masaya ako rito eh. Isipin mo, isang taon na ako rito kagad. Kasi actually, Pres, mas malaki ang sahod sa abroad kaysa dito, di ba? Malaki, Pero dahil nga kaya nag-enjoy tayo, masaya tayo dito. Minsan nga wala akong sahod sa YouTube ko eh. Pero wala lang sa akin kasi na-enjoy ka. Enjoy ka naman eh. Nandito yung mga kasamahan mo, no? Parang hindi mo naiisip yung problema eh. At saka yung araw, parang ang bilis mo mawala. Yung buwan eh. Tama. Saglit lang. Yan ang aking inakaalaman. Sabi nga nila eh, ano na, ginagawa mo, isang taon ka nang walang trabaho, ganyan pala. Taliw naman ako. Wala kasing pamilya to ay. Kaya walang iniisip, sarili lang. Kaya, salamat Pres. Salamat din, salamat Ria. Salamat sa lahat ng mga viewers na makakaunawa. At doon sa hindi makakaunawa, salamat din. Basta ang masasabi ko, doon sa aking mga sinabi, tingnan muna ninyo kung ano yung magandang mapupulot ninyo. At doon sa magandang mapupulot ninyo, ipag-aralan nyo. At doon sa pangit, na sa tingin ninyo hindi ninyo makikita, na pangit talaga, huwag ninyong pulutin. Kapulutin ninyo yung ikagaganda ng serye or ng programa. Yun ang pulutin ninyo. Kasi kadalasan sa atin, ang kinukuha ay yung pangit na nasambit o yung naging salita. Hindi nila kinukuha yung magandang point mo. Itinatapon nila yun, ang kinukuha nila yung vibe. Diba? Kalimitan nga ngayon eh. Ganun ang nangyayari. Kaya sana, kung kukuha man kayo or kayo man ay makikinig at mayroon kayo nakitang magandang yun ang isipin ninyo at pag-aralan ninyo tama ba o mali.
Yun lang Ria, at salamat din. Thank you. Maraming salamat, Pres.